ang paggamot ng Divinos Spiritual Healer kay Janjan. Rosante, Pater Benedicte. Labas kaibigan. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama. Dito tayo ngayon sa bahay ni Janjan mga idol para tunghayan ang paggamot sa kanya. Pasok ka kaibigan. Dito ka kaibigan. Sa una-una sa lahat, magandang umaga sa inyo at nandito po kami ngayon na bibigay kami ng tulong kay Janjan sa kanyang physical na problema. So hindi natin masasabi kasi hindi natin nakikita. So meron siyang elemento na naninira sa kanyang isipan at lagi siyang dinidiktahan na ito ang gagawin niya, itong gagawin niya para tingin ng tao para siyang nababaliw. So ngayon nakikita namin sa aming banawan, so elemento ang ating kalaban ngayon. So tatawagan natin elemento na yan kung sino yan. So papakilala ko muna sa inyo ang aking gabay. So ito ang aking maging tulay sa lahat ng elemento at siya ang ating gawing tulay upang makausap natin ang mga elemento. So ngayon kaibigan, tinatawagan kita, pumarito ka ngayon sa ating tulay. Pasok aking kaibigan. Nakalive ka, pre? Magandang umaga sa iyo aking kaibigang gabay. At sa muli nating pag-uusap muli at tayo ngayon ay nasa misyon. Magandang umaga rin po sa iyo kaibigan. Siya po si kaibigan Pablo, yung haring puting duwinde na aking gabay, hari ng buong mundo. Kaibigan, alam mo na kung nandito tayo kaibigan. So, ika nga kaibigan, yung ating misyon ay tumulong sa tao na nangailangan. So, ito na siguro yung way kaibigan na para pagalingin natin ang ating kaibigan na si Janjan. Janjan, ayan. Ano po kaibigan yung elemento na yan kaibigan? Sila ba yung ang mga elemento, ang kanyang nakikita, ang kanyang paningin ay isa lamang espiritu, sapagkat ang katotohanan ay sila ay pitong elemento. Pitong elemento yung gumagambala sa kanya. Okay, sige kaibigan. Tatawagin na ba natin yung pitong elemento na yan? Kasi yung pasya nila kaibigan, ganun nga rin sa pasya rin natin. Ang pasya nila ay patayin ang mga elemento. Patayin ang elemento kaibigan. Sige kaibigan. Huwag mong saktan sapagkat kapag sila ay nakagalit ay lamang lumalakas. Kakausapin sila muna sa kaibigan. Kakausapin muna natin sila. Sila may puro hari kaibigan. Okay. Sila ay naninirahan dito sa kagubatan. Sila naninirahan sa kagubatan. Sige, tatanungin naman natin sila kaibigan kung anong pakain nila dito kaibigan na. At kung anong salaysay nila kaibigan, bigyan natin sila ng respeto. Sige kaibigan.
Sana tawagan ang mga elemento. Kaibigan. Rosante, Pater Benedicte. Labas kaibigan. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga pangyarihan sa lahat ng mga Diyos kilagilalas. Diyos si gulat-gulat, kilabot ng kinakatakutan sa santos ng eternuan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni Moises, Panginoon at ang Panginoon. Hari lahat ng mga hari. Yeshua Mesiya Emmanuel Salvador ng mundo mula sa kapangyarihan Diyos. Mula sa kapangyarihan apat na sulok ng mundo. Tinatawagan ko ang 7 elemento. Pumasok ka sa aming tulay na walang panilangan at kami kausapin. Pasok lahat. Pasok. Pamako. Panali. Nais niyo akong kausapin sapagkat kinakailangan niyong tapusin ako. Maaari ba? Kasi ayaw ko talaga na may gagawin kayo ng masama sapagkat ako lamang ay gusto makiusap sa inyo. Sapagkat wala kang pangitulot na ako'y iyong itali. Ganun ba? Pasensya na. Nais ko lang sana sabihin sa iyo, kaibigan, ano ba talaga ang pakay niyo dito sa pamilyang ito? Bakit kayo napupurwisyo? Sapagkat ang kanyang haligi ng tahanan, sapagkat kami ay ginugulo. Kayo ba rin pumatay ba sa kanyang tatay sa haligi ng tahanan? Sapagkat tinutukan namin ang kanyang buhay. Sinudukan niyo talaga yung buhay nila. Wala kayong paninlangan at wala kayong pasensya sa taong gumagawa sa bahay nyo, sa panggambala sa inyo. Dapat kayo nga dapat umiwas. Kami nagdadalawang isip na magpapatawad sapagkat kami ginugulo lamang. Di ba nakasaad yan? Nakasaad yan? Na bakit kayo nang gagambala sa mga taong buhay kayo hindi nakikita? Ha? Dapat kayong umiwas. Huwag mo kong turuan sapagkat hindi ka ang hari. Di ba kayo sinasabi hindi ako hari? Ako na naman ang sugo ng katastasan. Sapagkat ikaw lamang ay isang utosan. Sa ngayon pala, utosan pala ako. Sa palagay mo kaya makakalis ka na dyan sa tulay na yan? Ha? Bakit? Sinusubukan niyo ba ang lakas ko? Ha? Bakit hindi mo subukan ilabas ang iyong kapangyarihan at ilalabas ko rin ang aking kapangyarihan at ayon sa aking sarili kukunin ko ang taong ito. Itong taong ito sa gilid ko? Kukunin mo siya dyan? Hindi mangyari yan. Sapagkat kanina niya pa akong tinititigan sapagkat nakakaanib na siya sa aking kapangyarihan. Yung nga, gawa nyo nga ang mahika na pwede nyo kontrolin ang isang tao. Pwede nyo sapian ang tao dahil kayo mismo ang gumagawa. Ha? Kayo ba may pahintulot na gumambala sa tao? Ha? Huwag mo kong tanungin dahil hindi basta-basta ang iyong katanungan. Kung ganun pala, kung kukunin mo ang taong ito, buhay ang kapalit, so ibig sabihin, buhay rin ang ialay nyo sa akin. Ha? Gusto nyo ba mapatay? Wala kang karapatan na pagsalitaan ko ng ganyan yan na ialay kong aking sarili sa iyo sapagkat hindi ikaw ang Diyos-Diyosan para ialay aking sarili sa iyo. Ibig sabihin, mas malakas pala sa aming Panginoon. Ha? Bakit hindi mo iharap ang inyong Panginoon sa aking harap? Bakit ko ba tatawag ang aking Panginoon ay sa aking gabay pa lang? Walang-wala ka na. Sapagkat ang iyong gabay ay minsan lamang ay aking alipin. Ibig sabihin, sinusubukan mo ang kapangyarihan ng aking gabay. Di mo ba kilala ang aking gabay?
Sa tagal na namin nagsabak sa anong hamon ng laban, wala pang nanaig Laban na na walang silbi ang No. inyong mga kinakalaban. Bakit hindi nyo ko subukan para masubukan natin ang ating tunay na kalakasan? O, sige nga. Ilan kayo? 7. 7 kayong elemento. Sige. Lahat ng sinasabi mo at lahat ng sinalaysay mo sa amin ay walang katuturan. Kasang kapastangan yan. Kapagkat iniinsulto mo yung aming gabay. Ha? Hindi ka ba natatakot sa aking gabay? Ha? Gusto mo yata na maparusahan? Parurusahan mo ako. Yan ba kaparusahan ng iyong ipapatikin sa akin? Nakakatawa ka, suko na uto-uto lamang. Walang silbi ang iyong binabes. Tawa ka lang, tawa ka lang. Sinusugatan mo ko sapagkat ako iyong pinapalakas. Sige. Di na kita papasugatan. Sige, saktan mo pa ako. Tagkasin mo lahat ng aking mga tugo. Nakita mo? Kita mo ba? Kita. Tapos na, nakikita ng third eye natin guys. Ito si Janjan. Nakikita niya yung mga nangyayari sa kanya. Ano nakita mo? Ano nakita mo? Gapos. Siya ay kukunin ko. Gingapos mau, gingapos. Gingapos mau. Ito nakikita mo. Ano to? Aking alipin, hawakan mong Wag. aking kamay. Tangan ka, suko. Di mo ba nakikita to? Kapangyarihan ko? Ha? Di mo ba nakikita to? Hawakan mo kaibigan. Mawa ka sa akin. Ako ay iyong kinakalaban. Hawakan mo kung mabuti. Papatay natin to. Papatay natin to. Papatay na natin to. Kasama natin lakas ang dalawa ha. Marunong ka mag-isip. Wala kang ligtas. Dalawa na kami ngayon nag-anib. Wala na. Okay na dyan. Okay. Wala na. Wala na yung mga 7 hari na yon. Kasi nag-anib na sa akin yung sariling kapangyarihan nila na binigay sa kay Janjan. Sumanib sa akin. Laban sa kanila. Kaya napatay natin yung 7 elemento na yan. Aking gabigan, Pablo. Umarit ko pa ngayon, aking gabay. Pumasok sa ating tulay. Kaso kaibigan. Kaibigan. Matanda na kasi ang kaibigan na yan. May tungkod yan, pero hawak niyang buong mundo na yan. Kaibigan. Salamat ako kay Janjan nalaman ko sa salaysay niya na sabi nga niya kaanid niya daw si Janjan. So ngayon ginawa ko, pag-isip ko rin na yung kapangyarihan na binigay sa kanya, ginamit ko si Janjan. Instead na hawakan niya yung kalaban para kumampi sa kanya, hindi ko siya hinayaan. So sa akin kapit kamay para sa pagpatay sa kanya, laban sa kanilang spiritual. Pati-unti mo, nalalaman ang iyong karaan. Sorong ang kataas-taasan. Thank you Lord, Amen. Nakuha mo ang aking sinasabi sa iya. Opo kaibigan, opo kaibigan. Sa karami-rami natin kinalaban na elemento kaibigan, na-realize ko rin bawat laban natin, ganun ginagawa natin kaibigan So pumasok sa isipan ko na kailangan natin ng gabay, either maghawak-hawak na yung kamay or either sa isa sa mga taong pasinti na magbigay ng tulong upang mapatay ang ating kalaban. So maraming salamat.